So matapos nga po ang laban ni Bros Carrington kalaban si Rene Palacios, kung saan mga idol, kamuntik-muntik na matalo si Carrington sa laban. At ayon pa nga sa commentator at boxing experts na si Timothy Bradley, kung matake lang daw si Rene Palacios sa kalagitnaan ng laban, malaki daw ang tsansa nito mga boss na matalo si Carrington via knockout. Na-expose daw talaga ang WBC champion sa laban na to. Nakita daw ang kahinaan ni Carrington sa laban. Bukod dito mga boss, nakita din ni Bradley na hindi talaga isang elite fighter si Carrington dahil noong round 11 at round 12, naging pwede daw ito mga idol sa bakbakan. Imbis na ito daw ang kanyang round dahil siya ang kampiyon. Pero hinayaan niya daw ang underdog na magdikta ng laban. Malalaman mo daw ang isang elite fighter dahil pinapakita nito ang grit at galing niya sa bakbakan hanggang sa dulo. At sa naging tanong naman kay Bradley mga boss, kung meron ba daw pag-asa si Carrington na manalo sa laban kay Naoya Inoue, prangka na sinabi ni Bradley Boy na nung una meron daw siya kunting tiwala kay Carrington na makakaya nito na ma-upset ang Japanese Monster. Pero dahil sa kakatapos lamang na laban ni Carrington, binawi na ito ni Bradley at sinabi na tulog lang daw ang abutin ng WBC champion kay Inoue. Samantala speaking kay Carrington mga boss, marami nga po ng mga Pinoy boxing fans ang nagtatanong kung may pag-asa ba si General Casimero na manalo sa laban kontra sa WBC champion na si Carrington. Kaya pa man naging rated na si Casimero bilang isa sa mga contender ng titulo ni Carrington. Well, kung pagbabasihan natin mga boss, ang galawan ngayon ni Carrington at sa naging galawan ni Casimero sa laban nito kay Luis Nery, walang halong bias mga boss. Pero delikado talaga nga abutin ni Carrington kay Casimero sa bakbakan. At palagay natin mga boss, malulugi talaga si Carrington sa patamaan kay Casimero. Kahit sabihin man natin mga idol na 37 anyos na si Cuadro Alas. Pero matibay ito sumalo ng malakas na suntok. At si Carrington kapag natamaan na malakas, bagay na papaurong. Hindi talaga ito magandang sign mga boss. Pero hindi naman natin sinasabi na mananalo si Casimero ng share win sa laban nito kay Carrington. Pero parang Luis Nery lang talaga si Carrington. Kaliwete lang talaga Meksikano. At hindi na talaga bago kay Casimero na lumaban sa ganitong estilo sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, abiso na lang daw ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang hinihintay para maikasan ng laban nito kontra sa IBF welterweight champion si Liam Paro. Nagbigay na daw ng interes si Liam Paro na makalaban si Pacman sa kanyang titulo. Well, palagay natin mga boss, kakasa naman si Pacman sa laban na to. Lalo pa wala kasiguraduhan ang laban nito kay Floyd kung matutuloy ba sa 2027. At ang nakikita natin mga idol na malaking problema lang dito sa bakbakan ni Paro at Pacman ang International Boxing Federation o IBF. Kung bibigyan ba nila ng permission si Pacman na mag-challenge sa titulo ni Liam Paro? Mahabang proseso to mga boss dahil pag-uusapan pa ito ng board ng IBF. At isa pa mga boss, mahigpit talaga ang IBF pagdating sa rankings. Sinusunod talaga nila kung sino ang next in line na makalaban sa titulo. Pero dahil isang legend si Pacman, baka bigyan nila ng privilege ang Pinoy legend na makalaban sa IBF title. Kaya abangan natin to mga boss.